Sa kalagitnaan ng makabagbag damdaming pag-iisang dibdib ni Mandy at Raph, ay isang eksenang magpapahinto sa kanila. Itigil ang kasal! Malakas na sigaw ng isang babae na nakatayo sa may pintuan ng simbahan. Ikinagulat naman ito ng mga taong naroroon, lalong-lalo na ni Mandy at Raph. Itigil ang kasal! Hindi ka pwedeng magpakasal, Raph. Hindi ka pwedeng matali. Buntis ako, at ikaw ang ama ng dinadala ko. Ako dapat ang pakasalan mo. Umiyak na usal ng babae habang tinatahak ang daan, papalapit sa groom and bride. Umalingaw-ngaw naman ang mga bulungan ng mga taong naroon habang nakatingin sa galit na galit at desperadang babae. Napatingin si Mandy kay Raph. Tingin na punong-puno ng galit at katanungan. Hindi na rin ito matatanggi pa ng binata dahil malaki na ang tiyan ng babae. Pumatak ang mga luha ni Mandy at saka kumalipas ang takbo ng luhaan at sawi, papalabas ang simbahan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Pakiusap. Gawin niyo lahat ng makakaya ninyo para makitang muli si Mandy, ang aking asawa. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nahahanap. Kung kinakailangang halughugin niyo ang buong lugar, gawin niyo, matagpuan lamang siya. Hindi ako matatahimik hanggat hindi niyo siya nahahanap. Masusunod po, Sir Raph. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para mahanap muli si Ma'am Mandy. Nasaan na kaya si Mandy? Nasaan ang anak ko? Humagulhol na iyak na tanong ni Ginang Flor, ang ina ng dalaga. Sa mundong ating ginagalawan, maraming pagkakataon ang susubok sa ating kapalaran. Gaano mo man kamahal ang isang tao, sa isang iglap ay maaaring mabago nito ang damdamin dahil sa sakit at bigati na idinulot nito. Napakaganda mo, anak. Para sa amin ng daddy mo, ay ikaw ang pinakamagandang bride ngayong araw na to. Masaya kami ng iyong daddy para sa iyo, anak. Naluluhang sambit ni Ginang Flor sa kanyang anak na si Mandy. Ito ang itinakdang araw para sa pag-iisang dibdib ng matagal nang magkasintahang sina Mandy at Raph. Nauwi sila sa sagradong desisyon na ito dahil sa labis na pagmamahal nila sa isa't isa. Suportado rin sila ng buo nilang angkan at mga kaibigan. Kaya wala nang dahilan pa para patagalin pa ito dahil para sa kanila ay sa simbahan din naman sila hahantong. Wala rin namang magtatangkang tumutol sa kanilang kasal dahil bago pa man sila humarap sa altar ng magkasama at sumumpa sa kanilang pagmamahalan, ay bukas na sila sa nararamdaman ng isa't isa at wala nang inililihim pa. Doon sa dulo ng simbahan ay tanaw na ni Mandy si Raph na kanina pa siyang inaabangan. Naluluha siyang binaybayang lalakaran palapit sa kanyang nobyo na maya-maya pa ay asawa niya na. Ganon din si Raph. Hindi niya rin maikubli ang kaba at sobrang galak na kanyang nararamdaman na makikita sa kanyang mga mata. Nang magpanagpo ng kanilang mga landas ay buong puso na silang nagtungo sa altar upang sumumpa sa kanilang pagmamahalan. Masaya silang lahat na naroroon dahil sa wakas ay matutuloy na rin ang matagal na nilang pinakahihintay. Walang salita ang maaaring makakapagpapaliwanag ng kanilang nararamdaman. Magkaharap sina Mandy at Raph na punong-puno ng emosyon habang sinusundan ng binibigkas na salita ng pare. Baka sa kanilang mga mukha ang kaba, ngunit mas lamang ang kagalakan at saya. Sa kalagitnaan ng makabagbag damdaming pag-iisang dibdib ni Mandy at Raph ay isang eksenang magpapahinto sa kanila. Itigil ang kasal! Malakas na sigaw ng isang babae na nakatayo sa may pintuan ng simbahan. Ikinagulat naman ito ng mga taong naroroon lalong-lalo na ni Mandy at Raph. Itigil ang kasal! Hindi ka pwedeng magpakasal, Raph. Hindi ka pwedeng matali. Buntis ako, at ikaw ang ama ng dinadala ko. Ako dapat ang pakasalan mo. Umiiyak na usal ng babae. Habang tinatahak ang daan papalapit sa groom and bride. Umalingaw-ngaw naman ang mga bulungan ng mga taong naroon habang nakatingin sa galit na galit at desperadang babae. Napatingin si Mandy kay Raph. Tingin na punong-puno ng galit at katanungan. Hindi na rin ito maitatanggi pa ng binata dahil malaki na ang tiyan ng babae. Pumatak ang mga luha ni Mandy at saka kumaripas ang takbo ng luhaan at sawi papalabas ng simbahan.
Pasimple namang umiti ang babaeng tumutol na si Clara, dating nobya ni Raf. Ngiting nagsasabing nagtagumpay siya sa kanyang plano. Hinabol ni Raf si Mandy at nilampasan niya lamang ang babae. Mandy! Malakas na sigaw ni Raf habang hinahanap ang kabiyak. Nagsilabasan na rin ang mga taong nasa loob ng simbahan upang tumulong sa paghahanap. Ngunit ni isa sa kanila ay walang pakitaan sa dalaga. Hindi mapakali si Raf at todo ang pag-aalala sa kasintahan. Aminado siyang kilala niya ang babae at naging nobya pa niya ito, pero alam niya sa kanyang sarili na hindi niya anak ang ipinagbubuntis ng babae at nagsisinungaling lamang ito. Kinuha ni Raf ang telepono at saka may tinawagan. Rupert, may ipapagawa ko sa'yo. Tinawagan niya ang kanyang private investigator na si Rupert upang ipatrabaho ang paghahanap sa kanyang nobya. Sensitibong babae si Mandy kaya madaling maniwala at madali ring masaktan. Ni hindi na siya nagtanong at humingi pa ng paliwanag kay Raf, bagos ay pinaniwalaan na lamang kaagad ang isiniwalat ng babae. Samantala, dala ng matinding emosyon ay wala nang pakialam si Mandy kung saan man ito mapadpad. Walang alinlangan siyang pumasok sa loob ng isang van at doon pumwesto sa likuran. Iyak ng iyak at tila hindi alam ni Mandy ang gagawin. Iniisip niya na kung mahal talaga siya ni Raf ay bakit niya nagawang saktan ang damdamin nito. Paano kung sa kanya nga ang batang nasa sinapupunan ng babae? Paano nga kung nakabuntis nga pala ito tapos biglang na ituloy ang kasal? Hindi niya makakayang may kahati sa atensyon ng binata, lalong-lalo na sa pagmamahal nito. Mga tanong na naglalaro ngayon sa kanyang isipan. Maging ang kanyang mga magulang ay sobra ng pag-aalala sa biglaang paglaho ng anak. Sa kabilang banda, umandar na ang sinasakyang van ni Mandy na walang kaide-ide ang driver ito na naroon ang dalaga sa likod. Nakarating sila sa malayong bayan hanggang sa mangyaring hindi inaasahang trahedya. Nawala ng preno ang sinasakyan niyang van at sa halip na ibangga sa kasalubong ng sasakyan ay ibinaling na lamang ng driver ang manibela sa gilid ng tulay na naging dahilan ng pagkahulog nito sa ilog. Sa bilis ng pangyayaring iyon ay nawala na ng malay si Mandy at napadpad sa isang liblib at hindi kilalang lugar sa probinsyang napuntahan niya. Manong, may tao sa bantaron! Wika ng isang matandang babaeng mangingisda doon sa lugar. Nasaan? Aba, oo nga, halika, lapitan natin. Na makalapit sila rito ay nalaman nilang isang babae ito. Babae, naku, nadisgrasya at nalunod yata. Tara, isugod natin sa ospital. Pinagtulungan nilang buhatin si Mandy at dali-daling dinala sa malapit na ospital na naroroon. Hindi na nila inabala pa ang sarili na mag-usisa dahil sa ang babae nakasuot pa rin ng pangkasal. Doktora, kamusta ang pasyente? Medyo ayos na ho. May ilan lamang siyang mga galos at pasa sa braso, tita. Maya-maya ho'y magkakamalay na siya. May mga ibang test pa rin po kaming gagawin sa kanya. Pagkatapos noon ay maaari na siyang i-discharge. Sabit ng doktora na tumingin kay Mandy. Sa paglipas ng mga oras ay hindi siya iniwan doon ni Mang Gaston at Manang Carmen na tumulong sa kanya na maisugod sa ospital. May malay na po ang pasyente, maaari niyo na po siyang kamustahin. Sa pagkasabing yon ay agad namang tumayo ang mag-asawa at saka tinahak na ang pintuan ng kwarto kung nasaan si Mandy. Nasaan ako? Nagtatakang tanong ng dalaga habang pinagmamasdan ng buong lugar. Iha, mabuti naman at nagkamalay ka na. Nandito ka ngayon sa ospital. Natagpuan ka namin ng aking asawa kanina na walang malay na nakadapa sa may pampang. Talaga ho? Pero sino ho kayo? Ako si Manang Carmen. At ito naman ang aking asawa na si Manong Gaston. Teka iha, tagasan ka ba? Anong pangalan mo para maitawag namin sa pamilya mong nangyari sa'yo? Kumunot naman ang noon ni Mandy na pilit iniisip ang sagot sa tanong na yon. Hindi niya maalala. Hindi niya maintindihan. Ni pangalan niya hindi niya alam. Hinimasimas ni Mandy ang ulo ng mariin para maalala kung sino ba talaga siya. Bakit iha, may problema ba? Wala ho akong maalala. Naluluhan itong sagot. Nagkatingin na naman ang mag-asawa sa sinabing yon ng dalaga. Hindi ko maalalang pangalan ko o kung saan man ako nagmula. Hindi ko rin maalala kung bakit ako napadpad sa pampang na sinasabi niyo. Wala ho akong maalala. Umiiyak niyang sabi. Hindi malayong nagkaroon ng total amnesia ang dalaga dahil sa lakas ng impact ng pagkakabangga ng sasakyan sa may tulay. Hindi mo maalala? Nakakasuot ka ng pangkasal kanina, iha. Galing ka ba sa kasal o artista ka ba at galing sa shooting? Pati bang yun ay hindi mo maalala?
Pilit ipinapaalala ng matanda kay Mandy ang mga nangyari bago siya matpadpad sa lugar na baka sakaling maalala ito ng dalaga. Hindi ko ho alam. Hindi ko ho matandaan. Wala ho talaga akong maalala. Ang sakit ng ulo ko. Pakiusap, ilabas niyo na ho ko rito. Ayoko rito sa ospital. Nakaramdam naman ng awa at habag ang mag-asawang mangingisda na inilihad ni Mandy, kaya naman wala na rin silang nagawa kung hindi ang sundin ng pakiusap ng dalaga. Inilabas nila sa ospital si Mandy at saka pinagdesisyon ng kupkupin na lamang ito. Halika iha, pasok ka. Manong, bigyan mo ng masusuot na pansapin sa paa ang batang ito. Dito tayo. Sige, maupo ka lang dyan at ihahanda ko ang damit mong panligo. Sandali lamang ha. Walang anak si Manang Carmen at Manang Gaston, kaya sabik sila na magkaroon ng bagong makakasama sa bahay. Inilingan naman ni Mandy ang paningin sa bahay kubo na tinitirahan ng dalawang matanda na halos butas-butas na ang bubong ng kanilang munting tirahan. Nang maihanda na ni Manang Carmen ang pampaligo kay Mandy, ay sinamahan niya na ito sa loob ng kanilang maliit na banyo. Abala naman si Mang Gaston sa pagluluto ng kanilang hapunan ngayong gabi. Pritong toyo at inihaw na talong, samahan pa ng ginisang kangkong ang kanyang inihain. Oh, tapos na pala kayo, Manang. Halina kayo, pumesto na kayo rito sa mesa at nakapagluto na ako ng ating hapunan. Naku, Manong, napakabango naman yan. O iha, dito ka na maupo sa tabi ko. Sumunod naman kaagad si Mandy kay Manang Carmen. Tahimik pa rin niyang pinapakiramdaman ng mga nangyayari. Sumandok na ng kanin si Manang Carmen at saka inaabot sa dalaga. O iha, etong sayo. Kumakain ka ba niyan? Nakatingin si Mandy sa pagkain nakahain sa harapan. Ano hong mga yan? Nagkatinginan muli ang mag-asawa. Pansin din nila na mala porselana at makinis ang balat ng dalaga na hindi ito galing sa ordinaryo at pangkaraniwang pamilya. Ang una talaga nilang naisip ay artista ang dalaga at galing sa mayamang angkan. Palibhas ay walang supply ng kuryente sa kanila at hindi uso ang telebisyon, kaya hindi nila matutukoy ang mga kilalang personalidad. Yan ang hanap buhay namin dito. Ang paggawa at pagbilad sa araw ng mga isda para maging toyo. Masarap yan at paborito yan ng mga mayayaman sa Maynila. Sige anak, tikman mo, magugustuhan mo yan. Noong unay nag-aalinlangan pa si Mandy na ibuka ang kanyang bibig dahil hindi pamilyar sa kanyang nakahain. Ngunit dahil kumakalam na ang kanyang sikmura ay napilitan na rin siyang kainin ito. Marahan niyang inuya ang isda at ikinatuwa naman ang dalawang matanda na nagustuhan ito ng dalaga. Masarap po. Pwede pa po ba ako makahingi? Oo naman, iha. Sa'yo lahat yan. Kumain ka lang ng kumain at magpalakas ng katawan. Tikman mo rin itong mga gulay, oh. Bagay na ipagsabayan dyan sa tuyo. Opo, Manong at Manang. Hinayaan na lamang ng dalawang matanda na makakain ng marami si Mandy kahit na wala nang matira sa kanila. Nakangiti nilang pinagbasda ng dalaga. Iha? Ho? Habang muwal pa ang bibig. Napag-isipan namin ni Manong Gaston mo na pansamantala ka munang kupkupin dito sa amin habang inaalam namin ang tunay mong pagkakakilanlan. Marami kasing nagkalat ng mga masasamang loob kaya nag-iingat lamang kami, lalo pat na wala ang iyong alaala. Baka mapahamak ka na naman. Kaya mas mabuting dito ka na muna sa aming poder habang hinahanap namin ang pamilya mo. Wala akong problema sa akin. Kung aalis naman po ako ay hindi ko rin naman po alam kung saan ako pupunta at kung sinong hahanapin ko. Kaya dito na lang muna po ako sa inyo habang hindi pa bumabalik ang alaala ko. Bakas naman natuwa sa mukha ng mag-asawa sa naging sagot na iyon ni Mandy. Matagal na nilang inaasam na magkaroon ng anak. Kaya kahit pansamantala lamang dito ang dalaga, ay ayos lamang sa kanila para matulungan na rin itong maibalik ang kanyang alaala. Natutuwa kami ng iyong Manong sa iyong naging desisyon. Siya nga pala, dahil hindi mo maalala ang iyong pangalan ay ako na muna magbibigay sa iyo. Simula ngayon, ay ikaw na si Maria. Si Mandy na ngayon ay si Maria na. Sobrang bait sa kanya ng mag-asawa, talagang alagang-alaga siya. Para makabawi sa kanila, ay tumutulong na rin ito sa paggawa at pagbibilad ng tuyo na ikinabubuhay ng mag-asawa. Maria, anong ginagawa mo riyan? Sobrang init ng panahon. Pumasok ka na sa loob at ako nang bahala rito. Kaya ko na to. Nakasuot ng damit na may mahabang manggas, mahabang palda at may nakalagay na sawing sa ulo na pananggalang sa init ang postura ngayon ni Mandy. Ibang-iba sa mga maiiksi at formal na mga damit na sinusuot niya dati. Naku Manang, huwag niyo ho akong alalahanin. Gusto ko ho kayong tulungan para mas madali po kayong matapos at mas maraming magawa.
Ay, ayos lang ba talaga sa'yo? Nako, magigitim ka niyan. Sayang naman ang maputi mong mga balat. Asus, sa panahon po ngayon ay mas kailangan ng magbanat ng buto kaysa unahin ng sarili. Isa pa, hindi ko rin naman po maatim na maghapon kayo riyang nakababad sa init, tapos si Manong naman ay maghapon ring nasa laot at pagod na pagod sa pangingisda. Habang ako ay nasa loob lamang ng bahay na pinagmamasdan kayo. Hayaan niyo ho ako para may makatulong din kayo. Ang bait naman ng batang ito. Siya, sige anak, ikaw ang bahala. Basta kapag sinabi kong tama na ay tama na, ha? Dapat hindi ka napapagod para mabilis makabalik ang alaala mo. Opo, Manang. Sige na po, turuan niyo na po ako. Naging magaan ang loob ni Mandy sa dalawang matanda. Dito siya natutong magbanat ng buto at maranasan ang tunay na hirap ng buhay. Sa isip niya ay matatanda na rin ang mga ito at dapat hindi na nagtatrabaho. Tsaka ito lang ang naiisip niyang paraan para makabawi sa mag-asawa sa kabila ng naitulong nila sa kanya. Habang lumipas ang mga araw ay unti-unti nang natutunan ni Mandy ang halos araw-araw niyang ginagawa at nakakasanayan na ang buhay na nakagisnan sa isla. Maria? Tawag ng matandang babae kay Mandy habang abalang gumagawa ng tuyo sa kalagitnaan ng init ng araw. Po, Manang? Ako ay may napapansin lamang. Saan po? Ano po yan, Manang? Pasimpleng sumilay si Manang Carmen sa bandang tiyan ng dalaga. Nagtaka naman si Mandy sa ikinikilos ng matanda kaya napahawak ito sa kanyang tiyan. May problema ho ba, Manang? Bilang babae kasi napapansin kong simula nung dumating ka rito ay parang hindi ka pa dinadatnan. Napapansin mo rin ba yon, ha, Maria? Mahina at mahinahong tanong ng matanda sa kanya. Bigla namang napaisip si Mandy sa sinabing yon ni Manang Carmen. Pansin ko nga rin ho yun. Hindi ho kayo may kinalaman nito sa posibleng aksidenteng nangyari sa akin? Hindi rin ako sigurado, Iha. Pero mas mabuti na magsagawa tayo ng isang test para malaman natin ang kondisyon mo. Ha? Ano hong test? Kinaumagahan ay bumili kaagad ang matanda ng isang pregnancy test para malaman kung tama bang hinala niya sa pinakaposibleng dahilan kung bakit hindi pa dinadatnan ng dalaga ng kanyang buwanang dalaw. Kabadong naghihintay ng resulta sa labas ng banyo si Manang Carmen nang lumabas na si Mandy. Ano, Iha? Anong resulta? 2 guhit po? Nanginginig ang kamay ni Mandy na inabot kay Carmen ang 2 hawak na pregnancy test na pareho ang kinalabasang resulta. Diyos ko. Oo nga, tamang hinala ko. Buntis ka, Maria. Hindi naman mawari ni Mandy ang mararamdaman kung matutuwa ba o malulungkot. Ni hindi niya nga alam kung sino siya o saan siya nanggaling. Ang malaman pa kaya kung sino ang ama ng bata? Kaya natatakot si Mandy na harapin ito na mag-isa na wala man lamang ideya kung sinong nakabuntis sa kanya. Ano ang gagawin ko, Manang Carmen? Natatakot ho ako. Halika, Iha, maupo tayo rito. Inakay niya ng dalaga at pinaupo sa may balkonahe upang pakalmahin. Huwag kang matakot, Maria. Narito kami ng Manong Gaston mo. Hindi ka namin pababayaan. Lalong-lalo na yung sanggol sa sinapupunan mo. Iraraos namin ang panganganak mo hanggang sa lumaki ang bata. Kaming bahala sa'yo. Huwag ka na mag-alala pa. Niyakap ni Manang Carmen na mahigpit si Mandy na patuloy pa rin sa pag-iyak. Maraming salamat po, Manang, at narito kayo. Marahil kung sa ibang lugar siguro ako napadpad ay baka napahamak na kami ng magiging anak ko. Tahan na. Isang magandang biyaya yan sa buhay mo. Papalaki natin siya ng maayos. Gustong magsaya ni Mandy dahil sa nalaman, ngunit may bahagi sa kanya na nangangamba na kung paano kapag lumaki na ang bata at matuto ng magtanong kung saan ang ama. Hindi niya alam ang kanyang isasagot. Hindi na rin gaanong pinapatulong ni Manang Carmen at Manong Gaston si Mandy dahil medyo masela ng kanyang pagbubuntis at baka kung ano rin ang mangyari sa bata. Manang, Maria, hali kayo. Marami kaming huling sugpo ngayon. Itong hiniling mo sa akin kanina, di ba, Maria? Tuwang-tuwa na pumasok sa loob ng bahay si Manong Gaston na hindi na magkanda o gaga sa bitmit niyang banyera ng sugpo. Ito kasi ang nirequest sa kanya ng dalaga kaninang umaga bago ito magpalaot. Akala ng matanda na imposibleng makakuha sila ng sugpo ngayon, pero talagang siniswerte siya kaya napasaya ang buntis na si Maria. Wow, ang dami niyan, Manong! Tuwang-tuwa siguro ngayon ang aking anak dahil sa wakas ay makakakain na rin siya. Yan yatang sinisipa niya sa aking tiyan eh.
Lumulobo na rin ang tiyan ni Mandy at ilang araw na lamang ay mailuluwal niya na ang bata. Paunti-unti na rin inaayos ng dalawang matanda ang mga gagamitin sa panganganak ni Mandy. Ginagawa nilang lahat para sa dalaga na para bang tunay na anak nila talaga ito. Isa pa'y sabik na rin silang magkaroon ng sariling apo, kaya silang pinaka-excited sa pagdadalang tao ni Mandy. Hanggang isang araw ay malakas na sumigaw si Mandy. "Manang!" Nakangiwing tawag ni Mandy sa matanda habang nakahawak sa kanyang tiyan. "Bakit, Maria? Sumasakit na ba?" Iniwan agad ni Manang Carmen ang ginagawa at saka aligagang pinuntahan si Mandy. "Opo, sobrang sakit na po." Hindi na magkaintindihan si Mandy sa nararamdaman na namimilipit na sa sakit. "Nako, marahil ay manganganak ka na. Humiga ka rito." Inayos na ni Manang Carmen ang higaan at saka sinimulan pairihin ang dalaga. Sanay ang matanda sa kanyang ginagawa dahil halos siya nang tinatawag ng mga kapitbahay kapag may manganganak. "Sige Maria, iire mo pa. Hawak ko ng ulo." Sigaw na si Maria sa pag-ire at habang hiningang sumisipol dahil sa sakit. Naghahalo na ang kanyang pawis at luha sa mga pagkakataong ito, lalo pa nang marinig niya na nakalawit na ang ulo ng kanyang anak. Nagbigay ng isang malakas na pag-ire si Mandy at saka mabilis na lumabas na ang sanggol. Hinang-hina ang katawan ni Mandy na nakaratay pa rin sa pagkakahiga. Napaluha ito nang marinig niya na ang iyak ng bata. "Maria, babae ang anak mo." Masaya itong ibinalita ni Manang Carmen sa dalaga habang karga-karga ang munting sanggol. Nang masalaya na ito ni Mandy ay walang mapagsidla ng kanyang saya sa mga oras na ito. "Anak ko, maaari ko bang hawakan ang anak ko?" Marahan namang inilapit ni Manang Carmen ang sanggol sa mga bisig ni Mandy. Lumuluhang hinahaplos ni Mandy ang mukha ng bata. Kamukhang kamukha niya ito, wika ni Manang Carmen. Magandang bata na may maamo at malambing na itsura. Maputi rin ang kulay ng balat at matangos ang ilong. Hindi mapapantayan ng anumang bagay ang mga sandaling yon. Isa ng ganap na ina si Mandy at ito na marahil ang pinakamasayang araw para sa dalaga. Makalipas ang ilang taon ay naroon pa rin sina Mandy at ang kanyang anak na si Maya sa isla. Hindi pa rin bumabalik ang mga alaala niya na unti-unti na rin nawawala ng pag-asa. Minsan ay naiisip niya na sana ay wag na nga ang bumalik ang alaala dahil napamahal na siya sa dalawang matanda, pati ang bata, kaya baka mahirapan lamang ang kanilang mga kalooban kapag nagkahiwalay na sila. "Manang!" Hiyaw ni Mandy kay Manang Carmen na abala naman sa paggawa pa rin ng tuyo. Malaki na rin ang pinagbago ni Mandy, lalong-lalo na sa kanyang pisikal na anyo. Kung dati ay malaporselana ang balat, malaman at posturang anak mayaman, ngayon ay sadyang malayo na sa dati niyang hitsura. Malaki ang kanyang ipinayat at nangingitim na rin ang kanyang balat. "Bakit anak, may problema ba?" "Nakita niyo ba si Maya?" Kunot naman noon ni Manang Carmen. "Abay kanina ay nariyan lamang at naglalarong mag-isa. Abay, nasaan na ba nagsusuot ang batang yon?" Nag-aalala nilang hinanap si Maya sa buong lugar. 6 na taon na ang batang babae at kuhang-kuha nitong ugali ng kanyang ina sa katauhan ni Mandy. Bibo, palaban at saka prangka. Tumulong na rin sa paghahanap si Manong Gaston na nagpapahinga sa may ilalim ng puno ng nara. Ilang minuto rin ang naging hanapan ng natagpuan nila si Maya sa may iskinita na napapalibutan ng ilang mga bata na kaedad niya. "Wala ka namang tatay kaya hindi ka pwede makipaglaro sa amin." "Oo nga, umalis ka rito, ayaw namin sa'yo." Matapang naman na lumaban si Maya. "Hindi totoo yan. Wala ako rito ngayon kung wala akong tatay. Kapag may nanay, may tatay. Kaya hindi ako makikinig sa inyo." Nagulat si Mandy sa sinabing yan ni Maya sa mga kalaro. Hindi siya makapaliwala na sa edad na 6 na taon ay lalabas ang mga ganitong bagay sa bibig niya. "Maya!" Malakas na tawag ni Mandy. "Nanay?" Kumaripas naman ng takbo si Maya sa ina at yumakap ng mahigpit. "Nanay, di ba may tatay ako? Inaaway kasi nila ako, wala daw akong tatay. Di ba meron naman, nanay? Di ba?" Humahagulhol sa iyak ang bata na nagsumbong sa ina. Napapaluha naman si Mandy na lumuhod upang mapantayan ng anak at saka pinunasan ng kanyang palad ang mga luha ng bata. "Anak, huwag ka makikinig sa kanila. Tama yan. Tama na ipagtanggol mo ang iyong sarili. Pero ayaw ko nang mauulit ito na nakikipag-away ka. Babae ka. Pangit tingnan sa babae ang nakikipag-away.
Pero sila naman po ang nag-umpisa, nanay. Sinabi ko lang naman ng totoo, may tatay naman talaga ako, di ba po? Tumitig si Mandy sa mga mata ng anak. Nakikita niya rito ang matinding kagustuhang makita at makilala ang kanyang ama. Ngunit paano niya maibibigay ito sa anak kung hindi naman niya alam kung sino talagang ama? Hirap na hirap ngayon ang kalooban ni Mandy. Tumango na lamang siya upang maibsan ang lungkot ng anak. Magpaganon pa man ay hinangaan niya ang anak sa pagiging matapang at palaban. Ganito siya noong si Mandy pa siya, ngunit may pagkasensitibo rin kaya madaling masaktan. Hinarap ni Maya na mag-isa ang mga kalarong umaaway sa kanya nang nakatayo at walang inuurungan. Kung minsan ay tumutulong din ang bata sa paggawa at pagbilad ng tuyo sa ina. May araw na pinagpapahinga muna niya ng buong araw si Manang Carmen sa pagtatrabaho at siya na munang gumagawa ng lahat. Kailangan na rin kasi nila na mas alagaan ang kalusugan at katawan ngayon pa na tumatanda na sila. Maya, magugas ka na ng kamay at kakain na tayo. Tawag ni Mandy sa anak habang naghahanda ng hapunan. Aba, natututo ka ng magluto, Maria. Biro naman ni Manong Gaston. Opo, at salamat po sa inyo ni Manang at ang dami ko nang natututunan sa inyo. Sus, walang anuman anak. Hindi ka naman namin inuobliga pero natutuwa kami dahil may mabuting puso ka, Mandy. Nagtaka naman ang madaldal na bata na si Mandy. Nanay Lola, ano pong pinag-uusapan ninyo? Ah, wala po. Ang sabi po namin ay kumain ka na. Marami pang tuyo dito at kangkong. Ubusin mo na yan, ha? Sabit ni Mandy sa anak. Okay po, nanay. At kumain na sila ng sabay-sabay at masayang nagkakwentuhan. Samantala sa mansyon ay abala pa rin si Ralph na ipahanap ang nobya. Nilapitan niya na ang mga pinakamataas na mga otoridad para matulungan siyang hanapin si Mandy, ngunit walang makahanap sa mga ito. Ilang taon na rin ang nakalipas simula nang mangyaring malagim na tagpong iyon sa kanila ng nobya nang dahil lamang sa ginawa ni Clara. Pinanagutan ni Ralph ang babae para lamang sa planong ipa-DNA ito kapag nakalabas ang bata. At ng mga anak ay nagsagawa kaagad ng test si Ralph at napatunayang hindi nga kanyang bata at nagsisinuling lamang ito. Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Sabit ng ina ni Rafa at saka lumapit sa may baranda na kinaroroonan ng anak. Halos gabi-gabi siyang umiinom para makalimot. Ilang taon na rin ang nakalilipas pero sariwa pa rin sa alaala ni Raf ang mga nangyari. I couldn't sleep, Mom. Lagi ko siyang napapanaginipan. Parang mababaliw ako. I missed her so much. And she's always haunting me in my sleep. Nasaan na kaya siya, Mom? Nasaan na kaya siya? Naiiyak na tanong ni Rafa sa ina. Son, let her go. Kung nasan man si Mandy ngayon, marahil ay masaya na siya. Dahil kung iniisip ka pa niya ay dapat bumalik na siya sa'yo at hindi na nagtago pa ng maraming taon. Paano kung nasa pahamak pala siya? Paano kung kailangan niya pala ako ngayon? Hindi ko maiwasang mag-alala, Mom. I couldn't help myself. Anak, I think it's time na sarili mo naman ang isipin mo. Hindi mo kailangang paulit-ulit sisihin ang sarili mo. Nangyari nang nangyari. Hindi naman tumigil ang mga pulis para hanapin siya. Ipaubaya na natin ang paghahanap sa mga otoridad. I'm not losing hope, Mom. Mahahanap ko rin ang asawa ko. Buo ang loob ni Ralph na magkita muli sila ng asawang si Mandy. Malakas ang kutob niya na buhay pa ang dalaga at maaaring may nangyari ditong masama. Maaaring sumuko ng iba at nawala na ng pag-asa na mahanap muli si Mandy. Ngunit siya ay hindi. Mananatili siyang umaasa na makakasama ng muli niya ang asawa at magaganap na muli ang kanilang naudlot na kasalan. Samantala sa isla naman ay masaya pa rin namamalagi ang mag-inang Mandy at Maya. Nanay, pwede po ba pagkatapos natin magsimbay, ibili niyo po ulit ako ng cotton candy? Excited na tanong ni Maya sa kanyang ina. Oo naman anak, basta cotton candy lang ha. Alam mo naman na walang pera si nanay. Opo nanay, promise po. Salamat po nanay. Sabay halik ng makulit na bata sa kanyang inang si Mandy. Manong, una na ho kami ni Maya. Sigurado ho ba kayong hindi kayo sasama? Oo anak. Pati araw niyo itong mag-ina kaya kayo na lamang munang lumabas. Ayos lang kami rito ng manong ninyo. At saka dyan lang naman kayo sa kabilang kapilya. Kaya anumang oras ay makakasunod din kami ni Manong. O siya, sige po, uuna na po kami.
Babalik po ulit kami agad pagkatapos ng misa. Mag-iingat kayo, ha? Oho, sige po, mauna na po kami. Bye-bye po, lolo at lola. Sabay halik ni Maya sa dalawang matanda. Punong-puno ang kapilya ngayon at buti na lamang ay may naabutan pa silang mauupuan. Ang ibang nagsisimbay sa labas na nananatili habang nakatayo at nakikinig. Tahimik lamang si Maya at hindi makulit ngayon. Pero palihim siyang nagmamasid sa paligid. Karamihan sa mga naroroon ay kompleto ang pamilya. May nanay, tatay at anak. Kahit ilang beses iwasan ni Mandy ang mga tanong ni Maya tungkol sa kanyang ama, ay paulit-ulit pa rin siyang kinukulit ng anak hanggat hindi nakukuha ang gustong kasagutan. Pagkatapos ng misa, gaya ng napagkasunduan na mag-ina, ay ibinili niya ng cotton candy ang anak. Anong kulay ang gusto mo, Maya? Nanay, yung kulay pink na lamang po. Sige. Kuya, ito na lang daw pong pink. Isa lang po. Masaya-masaya ang bata na inabot ang cotton candy galing sa tendero. Salamat po. O siya, halika na. Umuwi na tayo at baka hinihintay na tayo ni na Manang at Manong. Masaya nilang binaybay ang daan patungo sa kanilang bahay kubo. Hanggang sa mapatapat sila sa isang kumpol ng mga chismosa sa kanilang lugar. Di ba yan yung ampo ng dalawang matanda sa barong-barong? Oo nga, ang laki ng ipinangit, no? Rinig ko may amnesia raw yan. Nabuntis na hindi alam kung sino ang tatay ng bata. Kaya nga, saan kayang lupalop galing ang mag-inang yan? Iyan lamang ang mga salitang ito sa mga pinagbubulungan ng mga chismosang naroroon. Hindi naman maiwasang marinig ito ni Mandy pati ng bata. Sa halip na patulan ay nilampasan na lamang niya ang mga ito. Nang makarating sa kubo ay tahimik na umupo ang bata sa silya habang kumakain pa rin ng cotton candy. Nanay, ano po yung pinag-uusapan nila? Anak, hindi ba sabi ko sa'yo na masamang nakikinig o nakikialam sa pinag-uusapan ng matatanda? Lumapit ito sa anak at saka kinausap ang masinsinan. Ganun din kasi nanay ang naririnig ko sa tuwing maglalaro ako sa looban. Masama ang tingin nila sa'yo. Nanlamig naman ang itsura ni Mandy at hindi akalaing maaapektuhan ng ganito ang kanyang anak. Huwag mo na lamang silang pansinin. Ang mga ganong tao ay wala man lang magawa sa buhay. Kay nanay, manong at manang ka lamang makikinig, okay? Ngunit tila walang narinig ang bata. Ano po ba kasi yung amnesia? Hindi pa mabanggit ni Maya ang salitang amnesia dahil medyo nabubulol pa ang bata. Hindi naman malaman ni Mandy kung kailangan ba niya talagang ipaliwanag sa anak ang mga ito, ngunit hindi naman titigil ang bata sa katatanong hanggat hindi niya ito binibigyan ng payak na kasagutan. Ano yun, nanay? Gusto ko pong malaman. Sige na po. Huminga naman ng malalim si Mandy at saka sinagot ang bata. Anak, ang amnesia ay isang uri ng kondisyon ng tao na walang maalala sa mga nangyari sa kanya nakaraan. Maging ang dati niyang buhay, sarili niyang pangalan o kahit na tunay kong pangalan na hindi maalala dahil sa kondisyon na yon. Hindi ko po kayo maintindihan, nanay. Nasan po si tatay? Dapat siyang nag-aalaga sa'yo ngayon. Nasaan ba kasi siya, nanay? Kahit ilang beses magpaliwanag si Mandy ay hindi talaga ito mauunawaan sa murang isip ng batang paslit. Sorry anak, alam ko nahihirapan ka na rin. Pero ginagawa lahat ni nanay para maibalik ko yung mga alaala ko. Para sa'yo anak. Naiinggit kasi ako sa kanila, nanay. Si Lala, kinakarga siya ng tatay niya kapag naglalaro sila sa tabing dagat. Si Rosana, laging binibigyan ng tatay niya ng pasalubong kapag galing sa trabaho. Ako wala. Bakit kasi wala, nanay? Tuluyan ang lumuha ang bata at ramdam na ramdam ni Mandy ang matinding pangungulila ni Maya sa ama. Wala naman siya magawa dahil wala naman talaga siyang maalala. Pilitin niya man ay sumasakit lamang ng matindi ang kanyang ulo. Ano mang pilit niya ay wala talaga siyang matandaan. Narinig ni na Manang at Manong ang kanilang usapan kaya lumapit na sila sa mag-ina. Maya! Tumabi ang matandang babae sa bata. Maaaring sa ngayon ay hindi mo pa mauunawaan ang ibig sabihin ng iyong ina dahil bata ka pa, mura pang isip. At dapat hindi mo muna iniisip ang mga ganong bagay. Ginagawa lahat ng nanay mo ang lahat ng kanyang makakaya para maibalik niya ang kanyang mga alaala. Kaya pansamantala, pwedeng kami muna ni Manong ang tatay mo. Ayaw mo ba sa amin? Habang inaalala ni nanay mo, ay kami na muna ni Manong ang gawin mong tatay. Okay ba yun, apo ko?
Kukurap-kurap namang nakatingin at nakikinig si Maya sa kanyang lola. Maaaring hindi niya maunawaan lahat pero mukhang nakumbinsi ito ng matanda. Niyakap ni Manang Carmen si Maya ng mahigpit na mahigpit. Tumingin naman si Mandy kay Manang Carmen at mahinang sumambit ng salitang, "Salamat." Hulog ng langit para kay Mandy, sina Manang Carmen at Manong Gaston. Itinuring niya itong mga sariling magulang at napamahal na siya sa mga ito. Kung minsan sa sobrang kakulitan ni Maya, hindi maiwasang madisiplina ito ni Manang sa pamamagitan ng palo. Naaawa si Mandy pero hinahayaan lamang niya si Manang dahil para rin naman sa kaligtasan ng anak. Sa kabilang banda naman ay unti-unti na muli nakakabalik sa dating sigla si Raph. Itinoon niya ang sarili sa pag-organize ng mga medical mission para maging abala pero hindi para makalimot. Hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na makikita muli ang kanyang nobya. Isa sa aktibidad ng kanilang samahan ng gift-giving sa mga rural places. Nakatakda silang mamigay ng regalo at magpa-feeding sa isang tagong isla na kakailanganin pang sumakay ng bangka papunta roon. "Come on, Raph! Sumama ka na! Alam mo namang ikaw ang numero 1 hindi pwedeng mawala roon." Sambit ng kanyang mga kasama. "Oo nga! At saka hindi namin to kakayanin kapag kami lang, kaya sumama ka na." Gusto rin bang sumama ni Raph pero nagdadalawang isip siya at inaalala niya ang magiging biyahe na baka hindi siya makaabot sa nakaschedule pa niyang meeting kinabukasan. Hectic talaga ang schedule ko mga bro. Madali lang naman yan. Pagkabigyan niyo ng regalo at napakain niyo na sila, pwede na kayo umalis. Importante lang talaga ang meeting ko bukas eh. Hindi na rin ang kumbinsin ng kanyang team si Raph kaya sila na lamang ang umalis. Palagay na ang loob ng binata na hindi talaga siya makakasama nang biglang nakatanggap siya ng isang tawag galing sa area. "Sir, may critical daw tayo sa area na isang matanda. Kailangan niyang madala kaagad sa ospital." Hindi na nagdalawang isip pa si Raph na mag-arrange ng panibagong biyahe gamit ang helicopter niya na kasamang ilang mga medical workers para kunin ang matanda. Sumama na rin siya sa pagkakataong yon para personal na rin niyang maibigay sa mga bata mga school supplies at pagkain. Sa isip niya ay wala na rin siya nagawa at talagang nakalaan na makarating pa rin siya sa area. "Maraming salamat po sir sa agarang pag-aksyon." Sabit ng mga namumuno roon sa lugar at saka ikinarga na ang matanda sa helicopter na sinakyan niya. "Wala hong anuman, wag na ho kayong mag-alala. Magiging maayos din po ang kalagayan ni tatay. Maraming salamat po." Isinama na rin siya ng mga tao roon sa kinaroroonan ng kanyang team na nag-aayos na ng mesa kung saan ipapataw ang mga supplies na kanilang dala. "Akala namin hindi ka na talaga sasama. Buti na lang at nandito ka." Call of Duty. Hindi ko naman matiis yung mga ganong klaseng sitwasyon. Anyway, ayusin na natin lahat to para maya-maya yung mapapila na natin ng mga bata. "Nice! Yan ang boss namin. People first." Napatawa na lamang sila at saka nagpatuloy sa ginagawa. Habang tinatapos na ang pag-aayos ay sinimula na rin ng iba pa na papilahin ng mga kabataan. Iba-iba ang pila ng lalaki sa pila ng babae. Nagsimula na silang mabigay ng mga supplies sa mga bata. Hindi naman mapapantayan ang tila na wala kaagad ang pagod ng team nang masilayan ang bawat ngiti sa mga labi ng mga batang naroroon sa isla. Ni hindi na maganda o gaga ang mga ito dahil sa dami ng biyaya na binigay sa kanila. Hinayaan din nila mga bata na ang pumila at hindi na ang matatanda dahil para naman talaga sa kanilang mga ito. Marami pang bata ngunit kakaunti na lamang ang supplies na natitira kaya nang matapos ang bilang ng ibinigay na supplies ay pinahintunan nila ito. "Mga bata, ipagpaumanhin ninyo na kinulang ang aming dalang supplies. Pero huwag kayong mag-alala dahil marami pa kami natitira sa Maynila. Kukuhanin muna namin yun at babalik kami rito para bigyan pa ang mga hindi nakaabot, okay? Okay lang ba yun mga bata?" Ang ibang bata ay sumang-ayon naman sa sinabi ni Raph. Ngunit ang isang bata na nasa huling pila ay bigla na lang umiyak. Nakuha nito ang pansin ni Raph kaya lumapit dito ang binata. "Bata, tahan na. Huwag ka mag-alala. Kagaya ng pinangako ko, babalik kami kaagad." Pinunasan ni Raph ang mga luha ng batang yon na si Maya habang patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hinawi naman ni Raph ang buhok ng batang babae na nakaharang sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang bata at napatitig ito sa mga mata ng bata na tila may naramdaman siyang kung ano sa kanyang puso. Kuhang-kuha ng bata ang mga mata ni Raph. Tila isang pamilyar na mukha ang namumutawi sa isip ng binata. "Kuya, gusto ko po ng spaghetti. Gusto ko po yun."
Tinuro ni Maya ang mga eco bags sa bitbit ng mga bata na may lamang spaghetti at iilang mga delata. Bakit pa gustong gusto mo yon? Mahinahang tanong ni Raf sa umiiyak na bata. Birthday ko po ngayon, kuya. Wala po akong handa dahil wala pong pera si nanay, manang at manong. Gusto ko po yung spaghetti para may mailuto po si nanay para sa akin. Bigla namang nakaramdam ng kirot sa puso si Raf sa narinig na iyon. Naantig ang kanyang puso kaya umisip siya ng paraan para makabawi sa umiiyak na bata. Sa isip din niya ay baka ito lamang talagang hinihintay ng bata para makapag-celebrate sa kanyang birthday. Sige, ganito na lang. Samahan mo ako sa nanay mo para bigyan ko na lamang siya ng pera pambili ng spaghetti mo at ilang panghanda. Okay ba yon? Tila umaliwalas naman ang mukha ni Maya sa sinabi ni Raf. Sisingot-singot itong pinunas ang luha at saka sinama na ang lalaki sa kanilang bahay kubo. Malawang na damit ang suot ng bata na nakalaylay pa sa isang balikat ang isang manggas nito. Halatang galing sa laro dahil maamos pa si Maya at madungis ang damit. Medyo malayo rin mula sa pinagdausan ng gift-giving ang bahay ni Maya. Nang malapit na sila ay kumaripas ang takbo ang bata habang malakas na tawag-tawag ang kanyang ina. Naroon naman at nakabilad sa araw si Manang Carmen na nagtatakang nakatingin sa binata. Nanay, may kasama po ako! Bibigyan niya po tayo ng panghanda, nanay! Sa lakas ng sigaw ni Maya ay kaagad na lumabas ang kanyang ina na may bitbit pa sa kanyang tagiliran na isang bilao ng tuyo. Hila-hila ni Maya ang kamay ng ina papalabas ang kubo. Teka nga, Maya, dahan-dahan at may bitbit ako. Ano ba kasi yan? Sumunod lamang siya sa direksyon ng anak at saka bumalaga sa kanya ang binatang naghihintay sa labas ng kanilang kubo. Nanay, siya yung sinasabi ko sa inyo na magbibigay sa atin ng pera. Maligaya ang bata habang bakas naman sa mukha ni Raf ang pagkagulat. Nang makita niya ang ina ng bata ay alam niya kung sino ito. Hindi siya maaaring magkamali na si Mandy ang babaeng nasa kanyang harapan ngayon. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa at saka nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Mandy? Mahinang sabi ni Raf at hindi pa rin makapaniwala sa kanya nakikita. Lumapit naman si Manang Carmen at iniwan ang ginagawa. Maya, sino ba tong kasama mo? Ay iho, sino ka ba? May ginawa bang masama ang aking apo? Nagtatakang tanong na matanda. Ngunit nakatulala pa rin si Raf kay Mandy na sinalubong din naman ng babae ang mga tingin nito. Nang mahimasmasan ay bumaling na rin siya sa matandang nagtatanong sa kanya. Magandang araw ho. Ako ho si Rafael Rodriguez at ang namumuno po sa nagdaos na gift giving at medical mission kanina sa may basketball court. Naubusan po kami ng supplies at hindi pinalad na makaabot yung bata. Umiyak siya kaya nilapitan ko siya at mas naantig ang aking puso nang sabihin niyang kaarawan niya ngayon at wala raw siyang panghanda. Kaya sabi ko sa kanya na isama na lang niya ako sa kanyang nanay para maabutan ko ng kaunting halaga para pambili ng kanyang spaghetti at iba pang pagkain. Habang binabanggit niya ang mga salitang ito ay nakapirmi pa rin ang mga tingin niya kay Mandy na titig din sa kanya. Nagtataka ang dalaga kung bakit ganito ka-exaggerated ang tingin sa kanya ng lalaki na para bang may gusto itong sabihin at gawin. Ay ganun ho ba? Naku po, parang nakakahiya naman po yun. Ayos lang ho yun. Responsibilidad po namin ang tumulong, lalo na sa mga bata. Sige ho. Maria, ikaw na magdesisyon. Nang marinig na Raf ang pangalan ng dalaga na binitawan ng matanda, ay lalo itong nagtaka. Maria? Takang tanong ni Raf. Oho, ako po si Maria, sagot ng dalaga. Nagugulahan na si Raf sa nangyayari. Alam niya sa sarili niya na hindi siya pwedeng magkamali dahil si Mandy talaga itong nasa harapan niya. Maging ang itsura ng bata kanina habang pinupunasan niya ng luha ay iba rin ang pakiramdam niya. Maria, Ginang Maria, maaari muna ho ba akong tumuloy upang ma-interview kayo? Ilang katanungan po ito dahil may programa rin po kami na nagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga bata. Malay niyo ho, mapili ko ang anak ninyo. Marahang tumingin si Raf kay Maya na hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi na hawig ng kanyang ina. Sige ho, dun ho tayo sa loob. Para makapag-usap ng maayos ay isinama muna ni Mandy si Raf sa loob ng bahay. Iginala ni Raf ang paningin sa buong bahay. Maliit lamang ito at halatang mahuna.
na kapag dumaan ng malakas na alon ay posibleng masira ito at tuluyang mawasak. Maging ang mga gamit ay bilang lamang at limitado na talaga na sakto lamang sa kanila. Umupo sila sa may kusina dahil wala naman silang sala. Ipinagtimpla ni Manang Carmen si Raf ng kape at saka iniwan na sila roon. Maraming salamat ho, sabi ni Raf sa matanda. Maiwan ko muna kayo ha, tatapusin ko lamang ho ang pagbibilad ng mga isda. Anak, Maria, ikaw na munang bahala kay sir. Sige, lalabas na ako. Gustong-gusto malaman ni Raf kung sino ba ang babaeng ito. Malaki man ang nagbago sa itsura ni Mandy, ay hindi pa rin maitatago ang tunay nitong pagkakakilanlan. Habang si Maya naman ay hindi rin lumubay sa kanyang ina at sa lalaki. Ano hong mga itatanong niyo, sir? Utal na tanong ni Mandy. Huminga ng malalim ang binata at saka nag-umpisa ng magtanong. Ikaw si Maria, tama? Opo, ako po si Maria. Okay, tango-tango tugon na Raf. Tapos siya naman po si Maya, ang inyong anak, tama po? Opo, tama rin po. Ngayon ay mas dumoble ang kaba ni Raf dahil maging sa tono ng pananalita ng dalaga ay kuhang-kuha ang tono ni Mandy. Okay, good. Maaari ko bang malaman kung nasan pong ama ng bata? Mabilis na sumabat ang bata dahil kapag usapang ama ay hindi nito mapigilan ng sarili na hindi makasali sa usapan. Wala po akong tatay. May amnesia po ang nanay ko kaya hindi niyo po kilala si tatay. Sa isiniwalat ng bata ay lalong nagsumiklab ang paniniwala ni Raf na si Mandy nga ang babaeng nasa kanyang harapan ngayon at marahil ang batang ito ay hindi malayong maging anak niya. Maya, hindi ba sabi ko sa'yo na huwag kang makikialam kapag may matandang nag-uusap? Tigas talaga ng ulo mong bata ka. Napagalitan ni Mandy ang anak dahil sa ginawa nito. Sorry po, nanay. Agad namang humingi ng tawad si Maya sa ina, sabay niyuko ang ulo. Sige na, doon ka na muna kay Manang Carmen. Huwag ka nang lalayo ha, doon ka lang. Mabilis namang sumunod si Maya sa utos ng ina at naiwan na sa loob sina Raf at Mandy. Huminga muli ng malalim si Raf para ihanda ang sarili sa mga susunod pang revelasyon na malalaman. Maaari ko bang malaman kung ano yung sinasabi ng bata? Masyado na hong personal. Kung wala na ho kayong tanong ay maaari na po kayong umalis. Ayaw na rin ni Maria na magbitiw pa ng mga mahalagang impormasyon sa kanya dahil hindi naman niya kilala ang lalaki ng personal kaya minabuti niyang itigil na lamang ito. Sa sobrang kabay lumabas na si Maria ngunit sumunod sa kanya si Raf. Lumapit muli ang bata sa lalaki na tila magaan ang loob dito. Gusto ko lang malaman kung bakit walang tatay yung bata. Kung ano yung amnesia na sinasabi niya. Napansin na ni Manang Carmen na tumataas na ang tensyon ng kanilang pag-uusap kaya lumapit na ito rito. Ano ho bang nangyayari dito? Nagugulang tanong ng matanda ngunit hindi siya pinansin ng dalawa. Maya, halika rito. Hindi mo kilalang lalaki yan. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka basta-basta sasama kung kani-kanino lang? Ang tigas talaga ng ulo mo. Mabilis niyang hinila ang kamay ng bata papalapit sa kanya. Galit na galit si Mandy na hinila ang kamay ng anak. Ngunit hindi na magpapaligoy-ligoy pa si Raf dahil desidido na siyang malaman ang totoo. Lalo pa ngayon na nagbitiw ng salita ang bata na lalo niyang ikinapagtaka. At totoo bang may amnesia ka? Wala ka maalala? Si Maria ka ba talaga? Malakas nitong tanong kay Mandy. Nag-uumpisa na ring matakot ang bata sa nagiging asal ngayon ni Raf. Umalis na ho kayo. Natatakot ng bata. Nakiusap ng matanda kay Raf dahil umiiyak na si Maya. Tumulo na rin ang mga luha ni Raf sabay niyakap ang dalaga. Isang mahigpit na yakap. Yakap na punong-puno ng pagmamahal at pangungulila. Mas tumaas ang kumpiyansa niya sa sariling si Mandy nga ito at hindi si Maria. Nagsabay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso at pawang tumigil ang oras sa mga tagpong yon. Kay tagal ni Raf na hinintay ang pagkakataong ito na muling mayakap at maramdaman ang presensya ng nobya. Namiss kita ng sobra, Mandy. Anong nangyari sa'yo? Humahagulhol na bulong ni Raf sa nobya. Dahil wala talagang matandaan ni isa si Mandy ay kaagad siyang dumistansya at nagpumiglas sa pagkakapulupot sa kanya ng lalaki. Teka, sino bang Mandy yung sinasabi mo? Hindi ako si Mandy. Ako si Maria at hindi kita nakikilala. Nauunawaan ko. Maaaring hindi mo nga ako naaalala. Pero handa akong ipaalala sa'yo ang lahat-lahat.
Maaaring hindi mo mauunawaan sa ngayon pero tatrabahuhin ko para maibalik ko ang alaala mo. Sa gilid ay naroon si Manang Carmen at nararamdaman niyang hindi malayong may koneksyon nga ang lalaki kay Mandy sa kanilang Maria. Umalis ka na at hindi namin kailangan ng pera mo. Tayo na sa loob, Maya. Hinila na ni Mandy ang anak papasok ng bahay. Gulong-gulong isip ng dalaga dahil sa mga sinabing iyon ng binata. May kung ano sa kanyang kalooban na gusto niyang makilala ang lalaki. Pero paano kung isa rin ito sa mga manlulokong gustong manakit sa kanila? Paano kung umasa ang bata na hindi naman pala tunay ang sinasabi nito? Paano kung maiba lamang itong pakay na ikakapahamak nilang mag-ina, lalo na ni Maya? Ilan sa mga katanungang bumabagabag ngayon kay Mandy. Ayaw niya kaagad magtiwala ng basta-basta, lalo pa ngayon nakalat ang mga masasamang loob. Naiwan naman sa labas si naman ng Carmen at Raf. Iho, hayaan mo muna siya makapag-isip. Maraming pinagdaanan ng batang yan at maaaring nabibigla lamang siya sa nangyayari. Kung ano man ang intensyon mo kay Maria at sa bata, ay ramdam kong mabuti ito. Huwag mo lamang silang biglain. Nakinig naman si Raf sa matanda. Nagdesisyon siyang hindi muna sumama sa kanyang team pabalik ng Maynila. Kung babalik man siya ay gusto niyang kasama na ang kanyang mag-ina. Sir, sigurado ho ba kayong hindi kayo sasama pabalik? Oo, kayo na munang bahala sa ibang activities natin. Tatapusin ko lang natitira ko pang mission dito. Hindi ako babalik hanggat hindi sila kasama. Desidido na si Raf na bawiin muli ang kanyang mag-ina. Alam niyang kaya niyang maibalik ang mga alaala ni Mandy. Hindi man magawa ng isip pero naniniwala siyang kaya ito ng puso. Tumigil si Raf sa malapit na bakanteng barong-barong malapit sa tinitirhan ni Mandy. Katulad ng lagi nilang ginagawa tuwing umaga, ay maaga na silang nagbibilad ng mga isda na nahuli ni Mang Guston. May maitutulong ho ba ako? Laking gulat nilang lahat doon na naroon pa rin si Raf. Tuwang-tuwa naman ang bata sa kanya nakita. Talagang magaan ang loob nito kay Raf. Ngunit pinipigilan pa rin siya ng ina na lumapit dito. Naririto ka pa pala, iho. Abay, saan ka tumigil? Itinuro ni Raf ang maliit na bakanting barong-barong na kalapit ng kanilang tinitirhan. Doon po. Doon po muna ako pansamantalang tumigil. Abay, kung sira na ang aming tirahan ay di hamak na mas mahuna na iyon kaysa dito. Hindi ka ba nahihirapan doon, ha, iho? Agad namang sumambat si Mandy. Hayaan niyo na siya, Manang. Malaki na siya, tila alam niya ng ginagawa niya. Kaya niya ng sarili niya. Napatitig naman si Raf at pasimpleng napangiti sa pagsusuplada ni Mandy. Sa isip niya ay maaaring nawala ngang alaala ng dalaga, ngunit yung pakiramdam niya bago siya mawala ng alaala ay naroon pa rin. Iyong galit at sama ng loob niya kay Raf bago siya kumaripas ng takbo papalabas ng simbahan. Anong nakakatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Mataray na tanong ni Mandy. Umiling naman ang binata. Wala, may naalala lang ako. Anyway, Ginang Carmen, maaari ho bang tumulong sa inyo sa pagbibilad ng mga isda? Napangiti naman si Manang Carmen. Pansin niya na desidido talagang binata na maibalik ang alaala ni Mandy at mabuti ang intensyon nito para sa mag-ina. Bigla namang sumulpot si Manong Gaston na may pag-aalala sa mukha. Oh, Manong, bakit ho narito pa kayo? Naiwan na ho kayo ng iba ninyong mga kasama. Iyon ngang inaalala ko. Baka hindi na ako makasunod dahil paggayata ang aking mga kamay at baka hindi ako makasagwa ng maayos. Nangako pa naman ako rito sa aking apo na ihuhuli ko siya ng maraming sugpo na paborito niya. Dismayado si Manong Gaston na humarap sa kanila. Agad namang naalala ni Manang Carmen ang inaalok na tulong ni Raf. Oh, iho, Raf, di ba nag-alok ka kanina ng tulong? Maaari bang ang iyong Manong Gaston na lang muna ang tulungan mo? Total malaki naman ang mga braso mo kaya makakapagsagwan ka naman siguro ng maayos. Ayos lang ba iyan sa'yo, iho? Sa tanang buhay ni Rafa, hindi pa siya nakakapamangka upang manghuli ng isda. Oo, nakasakay na siya dito pero ang pagkakaiba lamang ay may tagasagwan siya. Pero dahil desidido siyang makuha muli ang loob ni Mandy ay pumayag siya dito ng walang pag-aalinlangan. Sige ho, wala hong problema sa akin. Tutulungan ko ho kayo, Manong Gaston. Nakangiti nitong sabi sabay tingin kay Mandy. Nakakunot pa rin ang noo ni Mandy at kahit na magpakita ng kabutihan si Raf ng paulit-ulit sa kanyang kinikilalang pamilya, ay hindi pa rin ito makukumbinse na maniwala kaagad sa binata. Nako, sigurado ka ba, iho?
Ay mukhang sa tindig at tikas mo, hindi ka pa nakakahawak ng sagwan. Pasimple namang napatawa si Mandy sa sinabing iyon ni Manong Gaston. Oo nga, tama si Manong. Baka mamaya ikaw pang magdala sa kapahamakan sa kanya. Halata pa namang hindi ka sanay sa ganitong bagay. Halata sa pananalita ni Mandy na minamaliit niya ang kakayanan ng lalaki. Hindi naman maiwasang mapatingin ng dalawang matanda sa tila aso't pusang sina Mandy at Raph at isiping ganito rin naman nagsimula ang dalaga na mapadpad sa kanila. Walang alam sa mga pisikal na gawain. Kaya ko ho! Para saan pa bang muscles ko kung hindi ko naman magagamit? Isa pa gusto ko rin maihuli si Maya ng mga sugpo na paborito niya. Gusto mo ba yon, Maya? Agad namang natuwa ang bata. Opo. Paborito po namin yun ni nanay. Napatingin naman ito kay Mandy at naalalang ito nga ang paboritong pagkain ng dalaga nung magkasama pa sila. O siya, kung ganun ay magpapalaot na kami nitong si Raph para mas makarami kaming mahuli. Wala na rin nagawa pa si Mandy kaya hinayaan na lamang niyang isama ni Manong Gaston si Raph. Isa pa ito na lamang ang hiling ng kanyang anak sa kanyang naging kaarawan. Hindi na nga ito na ipaghanda kaya hindi na rin siya makakapayag na hindi pa maibigay ang hiling ng bata. Pinahiram muna ni Manong Gaston ng long sleeve at sawing pantakip sa ulo si Raph para mas maging komportable at may pananggalang sa init ng araw. Kahit nasa malayo na ay sumisigaw pa rin si Maya mula sa kanyang kinatatayuan. Mag-iingat po kayo, Manong at Ginoong Raph! Habang kinakaway-kaway pa ang isa sa taas sa kanyang mga kamay. Nakatitig lamang si Mandy habang pinagmamasdan ng paglayo ng bangka. Hindi niya namamalayang nababanat ng kaunti ang kanyang labi upang magpakawala ng isang ngiti. Sa kabilang banda naman ay nakarating na rin sa malalim na bahagi ng dagat sina Manong Gaston at Raph. Marunong pala talaga kayong magsagwan, Sir Raph. Natutuwa nitong tanong. Oho, madali lang naman ho. Para nagmamaneho ka lang ng kotse. Kailangan balanse at syempre maingat din. Tama. Magaling kang bata. Nginitian na lamang siya ni Raph. Sa pagkakataong ito ay sinamantala na ni Manong Gaston na mag-usisa sa kanya. Kung sino ba talaga siya sa buhay ni Mandy. Iho, maaari ba akong magtanong? Opo naman, ano po yan? Si Maria. Kilala mo ba talaga siya? Bago sagutin ang katanungang yon ay humugot muna muli ng lakas ng loob si Raph. Kailanman na hindi ko po siya makakalimutan. Siya si Mandy, ang aking nobya. Nanlaki naman ang mga mata ni Manong Gaston sa narinig. Nobya? Paano kami makakasigurong totoo ang sinasabi mo na hindi ka nagsisinungaling? Alam ko hong mahirap pa paniwalaan sa ngayon kaya hindi ko muna ipipilit. Nung araw na bigla na lang siya naglaho, ay mismong araw rin ang kasal namin. Kumunot naman ang noon ni Manong Gaston na maalala niyang nakapangkasal pa nga ang dalaga noong unang araw nila itong nakitang walang malay sa may pampang. Akala nila noon ay isa itong artista, pero ngayon ay unti-unti na silang naliliwanagan. Kasal? Paano siya napadpad sa lugar na to? Nung araw na magsusumpaan na kaming dalawa may hindi inaasahang pangyayari na ikinasama ng kanyang loob. Kumaripas siya ng takbo palabas ng simbahan. Sa bilis ng pangyayari, hindi na namin siya nakita. Naglaho na lang siyang bigla. Hindi na namin alam kung anong nangyari sa kanya matapos niya nalisanin ng simbahan. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Pinahanap ko siya. Nasa katunayan magpahanggang ngayon ay hinahanap pa rin siya ng aking mga tauhan. Maging mga matataas na otoridad ay tumutulong na sa paghahanap. Ngunit walang pagkakitaan sa kanya. At ngayon tadhana na muli ang gumawa ng paraan para makita ko ulit siya. Sisiguraduhin kong hindi na siya muli mawawala sa akin. Natahimik si Manong Gaston at pinagmuni-munihan ang mga narinig. Yung bata, sa'yo ba siya? Anak mo ba si Maya? Wala akong ideya na buntis na pala siya nung ikakasal na kami. Pero nabanggit niya ito sa akin na may maganda raw siyang balitang sasabihin matapos namin maikasal. Malakas ang pakiramdam ko na ito yan. Anak kong batang yan. Sakin siya. Tila naman unti-unting nakukumbinsi si Manong Gaston sa mga ikinwento ni Raph. Pero para mas makasigurado ay kailangan pa niyang makumbinsi pa ng mas malalim dahil mahirap maniwala at magtiwala ngayon sa mga tao lalo pat sa isang estranghero. Mukhang tunay ngang sinasabi mo.
Ngunit alam mo naman na sa hirap magtiwala ngayon ay hindi muna dapat kami basta-basta maniwala. Lalo pat walang maalala si Maria o si Mandy kagaya ng nabanggit mo kanina. Kaya sana'y nauunawaan mo ako. Opo naman, nauunawaan ko. At masaya ho ako ngayon na malamang nasa mabuting mga kamay na punta ang aking pinakamamahal na si Mandy. Maraming salamat ho sa pag-aaruga sa kanya noong mga panahong ako dapat ang nag-aalaga sa kanya. Maraming salamat po. Matapos ang pag-uusap na yon ay bumalik ng muli sa isla, dala-dalang isang banyera na punong-puno ng sugpo at ilang isda. Apo, Maya, halika rito at may sorpresa kami sa'yo. Agad namang lumabas si Maya mula sa silid na abala sa pagbabasa ng kanyang libro. Sobrang sayang nararamdaman ng bata na makita ang dala ni Raf at ng kanyang lolo. Wow, ang dami lolo! Pang-ulam na natin to ng isang buwan! Nakakasawa na rin po kasi ang tuyo pang araw-araw. Napangiti naman si Raf sa sinabing iyon ng bata. Ikaw na bata, kapilya ka talaga. Biro naman ni Mandy, saka pa simpleng kinurot na mahina ang pisngi nito. Nanay, lutuan mo ulit ako ng sinigang para matikman din po ni Ginoong Raf ang luto mo. Napatingin naman si Raf sa dalaga. Marunong ka na magluto ngayon? Oo, bakit? May problema ba? At isa pa, wag mong iisiping magluluto ako para sa'yo. Nirequest lamang ng anak ko kaya magluluto ako. Hanggang doon lang yon. Sure, gusto ko rin namang matikman ng luto ng asawa ko. Nanlaki naman ang mga mata ng mga naroon. Asawa? I mean luto mo. Minsan ipreno mo rin yung bibig mo, nakakahiya sa makakarinig. Sabay irap niya, tumalikod na sa kanila upang umpisahan ng magluto. Hinayaan din muna ni Manong Gaston at Manang Carmen na manatili roon si Raf upang maghapunan. Maraming salamat po Manang Carmen at Manong Gaston sa pagpapatuloy sa akin. Maraming salamat din Mandy. Maria, sabat ni Mandy. Maria, sa masarap na hapunan. Sa halip na sumagot ay tumanguna lamang ito ngunit nakasimangot pa rin. Nagpaalam na rin siya kay Maya. Bye-bye Maya, bukas maglalaro tayo ha. Opo, gusto ko po yan. Promise po yan, ha? Oo naman, pangako yan. At saka tuluyan ang umalis si Raf at doon muli nagtungo sa kanyang barong-barong. Samantala ay kinausap naman ng dalawang matanda si Mandy ng masinsinan. Naikwento na ni Manong Gaston kay Manang Carmen ang napag-usapan nila ni Raf kanina sa laot. Tulog na ba si Maya? Mahinang tanong ni Manang Carmen sa dalaga. Opo, kakatulog lang po. Maaari ka bang makausap, iha? Nagtaka naman ang dalaga na pawang may ideya na sasabihin ng matanda. Opo naman, tungkol ho ba saan? Halika, dun tayo sa kusina na makahigop na rin ng mainit na kape. Sumunod naman kaagad si Mandy. Naroon din si Manong Gaston at nauna nang magkape. Manong, gising pa rin po pala kayo. Umupo na siya sa tabi ni Manang Carmen. Anak, Maria. Alam naming sobra ka pang naguguluhan ngayon. Mahirap sadyang magtiwala agad-agad. Pero bakit hindi mo bigyan ng isa pang pagkakataon si Sir Raf na mapatunayan ng sarili niya na tunay ang mga sinasabi niya? Bakit niyo to sinasabi? Nabilog na rin ho ba niya ang ulo niyo? Ano ho bang mga sinabi niya nung nasa laot kayo para magtiwala ka agad sa kanya? Naguguluhang tanong ni Mandy. Wala naman siyang sinabi na masama anak. Sa katunayan bilang lalaki nararamdaman ko ang sinseridad niya kanina. Ikaw lang din ang iniisip namin Maria. Alam namin matagal mo nang gustong maalala ang iyong pinanggalingan. Si Maya. Baka sakaling mabigyan mo pa siya ng kasagutan kung sino talaga ang kanyang ama. Baka si Sir Raf na makakapagbalik ng mga alaala mo. Bahagya namang napaluha si Manong Gaston at ganon din naman si Manang Carmen. Napamahal na kayo sa amin ng manang mo. Kayo ni Maya. Pero anak, hindi pwedeng habang buhay nakatago ka sa anino ni Maria. Bilang tumayong magulang mo at lolo ni Maya, naghahangad din kami ng iyong manang na magkaroon ka ng maayos, maganda at mas komportableng buhay. Kailangan iyon ng bata. Karapatan niya yon. Masakit man sa amin ng manang mo ay handa at buong puso at loob namin kayong ibabalik sa tunay na nagmamay-ari sa inyo. Kahit masakit sa amin, gagawin namin yon para sa mas ikabubuti ninyo.
Tuluyan na ring napaluha ang dalaga. Pero paano po kung hindi pala totoo ang mga sinasabi niya? Paano kung sumama nga kami tapos hindi naman pala siyang tunay naming pamilya? Anak, ang isip ay maaaring makalimot. Ngunit itong puso ay hindi. Alam kong naguluhan ka nung una mo siyang makita. Lalo si Maya, sobrang gaan ng loob niya kay Sir Raf. Pero ramdam ko na magandang intensyon niya sa inyong mag-ina. Huminga ng malalim si Mandy at saka nag-isip ng malalim. Tama ang matanda. Nung unang araw pa lang na makita niya si Raf ay tumibok ng abnormal ang kanyang puso. May kung ano sa kanyang dibdib na pilit na nagpupumiglas na hindi niya maipaliwanag. Pakiramdam niya ay kilalang kilala niya ang binata. Ngunit nauunahan pa rin siya ng takot at mga katanungan sa kanyang isip. Pero ngayon na ang dalawang matanda na ang humiling na kahit hindi na para sa kanya kundi para na lang kay Maya, ay may umusbong sa kanya na kagustuhang bigyan ng pagkakataon ng binata na kilalanin at ipaalala sa kanya mga bagay na nawala na sa kanyang alaala. Paano po kayo? Nako anak, huwag mo kaming isipin ni Manong. Tatanda na kami at kaya naman naming buhayin ang aming mga sarili. Pero kayo, kailangan nyo ng bagong buhay. Tama si Manong mo. Yung mas magandang buhay. Hindi rin naman makakaya ng aking kalooban habang buhay kayong makitang nakabilad sa araw at gumagawa ng tuyo. Hangad namin na mas mapaalwan ang inyong buhay. Lalo na si Maya. Matalinong bata at aktibo. Kung makakapag-aral siya sa mas magandang paaralan, ay mahahasa pa ang kanyang galing at talino. Karapatan din ng mga mahal mo sa buhay na makilala ang batang yan. Kaya huwag mo kaming alalahanin. Masakit man para sa amin ang ibalik kayo sa kanila, pero ito ang tama. Ito ang dapat. Dahil wala kaming maibibigay na magandang buhay sa inyo. Maliban sa habang buhay na pagtutuyo. Niyakap ng mahigpit ni Mandy ang dalawang matanda na napamahal na sa kanya. Mahirap para sa kanya na iwan ang dalawang matanda na tumanggap at nag-aruga sa kanya ng ilang taon. Itinuring niya itong tunay na mga magulang. Saludo siya sa kabutihan ng dalawa at kailanman ay hindi niya ito makakalimutan. Pagkatapos ng usapang iyon ay magdamag itong inisip ni Mandy na hindi na siya halos makatulog sa kakaisip kung ano ba dapat ang gawin. Maaga pa lang ay gising na si Manang Carmen na nagluluto ng saging na saba at kamote. Manang, parang ang aga niyo pong nagising ah. Lumapit si Mandy sa niluluto ng matanda na ngayon ay kagigising pa lamang. Oo, at naisipan kong maglaga ng saging na saba at kamote. Kumuha ng isang plato si Manang at saka nilagyan ng ilang perasong saging na saba at kamote at saka nagtimpla ng kape. Ah, para sa akin ho ba yan, Manang? Tanong ng dalaga. Hindi yan para sa'yo, para yan kay Sir Raf. Oh, heto, dalhin mo sa kanya. Napabalikwas naman si Mandy sa sinabing iyon ng matanda. Ah, ako ho? Bakit ho ako? Alangan namang ako. Sige na, Maria. Huwag nang matigas ang ulo, dalhin mo na to sa kanya. Baka ho kung anong isipin nun, kayo na lamang ho. Pinanindigan ni Mandy na ayaw niya talagang puntahan ng lalaki at dalhan ng almusal. Ngunit mapilit si Manang Carmen kaya napilitan na rin siyang sumunod dito. Ni hindi alam ni Mandy kung saan siya huhugot ng lakas ng loob para humarap kay Raf. Nang marating niya ang pinto ng barong-barong na tinutuluyan ni Raf ay kabado na itong tumawag sa labas. Tao po! Ngunit walang tumutugon. Mas nilakasan niya pa ang tawag dahil baka hindi siya narinig ng lalaki. Tao po! May ibibigay lang sana ako. Sa pagkakataong yun ay wala pa rin sumagot mula sa loob. Kinabahan siya at kinutuban na baka wala roon ng binata. O baka naman ay may nangyari na sa kanyang masama. Bahagya niyang itinulak ang pinto ng kubo at napag-alamang bukas pala ito. Doon ay hindi na siya nag-alinlangan pang pumasok para malaman kung nasaan ba ang lalaki. Tama nga si Manang Carmen na mas maliit at mahuna ang tirahan na ito kesa sa kanila. Luma at maalikabok na rin ang mga gamit. Hinanap niya ang silid ng binata at nagulat sa bumungad sa kanya. Nakahiga sa may kahoy na sahig si Raf na wala man lamang kahit na anong sapin. Ni kumot, unan at banig ay wala siya. Naroon ang binata at nakayukyok na tila nilalamig. Mandy, mahinang sabi ng lalaki. Alam niyang siyang tinutukoy nito dahil natatandaan niyang ito ang tawag sa kanya ni Raf nung una silang magkita. Ibinaba naman ni Mandy ang dalang agahan na para sana kay Raf at saka nag-alalang lumapit sa lalaki.
Hinawakan niya ito sa noo at doon niya napag-alamang inaapoy na ito ng lagnat. Nako, ang init mo, ang taas ng lagnat mo. Hindi naman magkaintindihan ng dalaga kung anong gagawin. Saglit lang ha, tatawagin ko lamang si Manang Carmen. Hindi pa man siya nakatalikod ay pinigilan na agad siya ng lalaki at saka hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Dito ka lang, pakiusap. Huwag mo akong iiwan. Huwag mo akong iiwan ulit, pakiusap. Mandy, mahal na mahal kita. Napaluha ang babae sa narinig. Naramdaman niya ang bawat katagang iyon, lalo na nang sabihin ng lalaki ang pagmamahal nito sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng awa kaya hinayaan na lamang niyang sarili na manatili sa tabi ni Raf, gaya ng gusto ng binata. Pinagmasdan niya ito at nangungusap ang mga mata. Sino ka ba talaga? May alam ka ba talaga tungkol sa akin? Sino ako? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bulong nito sa sarili. Otomatikong inihaplos ni Mandy ang kanyang mga kamay sa mukha ni Raf. Bumilis ang tibok ng puso niya ngayon. Alam niyang pamilyar sa kanyang mukha ng binata pero hindi niya matandaan kung saan ito nakita. Sa kalagitnaan naman ng pagmumuni-muni ni Mandy ay umagaw sa pansin nito ang telepono ng binata na umilaw na tila may nag-message. Dahil walang lock ay walang alinlangan niya itong pinakialaman. Hindi rin siya mahuli-huli ni Raf dahil sa mahimbing na ang pagkakatulog nito. Pagkabukas niya ng phone ay bumungad sa kanyang litrato nilang dalawa ni Raf na magkayakap. Nang makita niya iyon ay lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa siya nakontento kaya binuksan niya ang gallery ng phone ni Raf. Doon ay bumungad sa kanyang kanilang mga litrato na magkasama, maging ang litrato ng kanyang buong pamilya at mga kaibigan. Hindi na napigilan pang umiyak ni Mandy at napahawak sa kanyang bibig para hindi siya marinig ng lalaki. Tunay nga ang sinasabi ng binata, nakilala niya si Mandy, na marahil ay magkarelasyon nga silang dalawa. Ngunit gusto niyang malaman kung bakit siya napadpad dito sa isla at kung ano ang totoong nangyari sa kanya. Para sa kanya ay sapat ng mga litratong yon para mag-umpisa ng mag-usisa kay Raf. Napatingin siya sa binata na nilalagnat pa rin. Ibinaba niya na ang phone nito at saka naghanap ng telang pwedeng ipunas sa kanyang mainit na katawan. Nang makahanap siya ay kumuha na siya ng batsa na may tubig at saka inumpisahan ng punasan ng binata. Marahan niya itong pinasadahan ng basang tuwalya upang bumaba na ang kanyang lagnat. Mahigpit pa rin ito nakahawak sa kanya. Hindi niya maitatanggi na nakuha ni Maya ang ilong kay Raf kung ito man ang ama. Halos pareho rin sila ng mannerism kapag natutulog na nakabuka ng kaunti ang makikipot ng mga labi. Ilang oras din sila sa ganoong pwesto na magising na si Raf. Bumaba na rin ang kanyang lagnat kumpara kanina. Mandy? Nakatitig lamang sa kanyang dalaga. Anong ginagawa mo rito? Napatingin naman ito sa kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa dalaga. Sa sobrang hiyay na mula ang kanyang mga pisngi. Sorry, hindi ko sinasadya. Naiilang na pumanhin ni Raf sa dalaga. Umupo na rin siya at sumandal sa may kahoy na dingding. Huminga naman ng malalim si Mandy. Sorry din kung pumasok ako nang walang paalam. Nagpadala sana si Manang Carmen ng agahan mo pero nung kumatok at tumawag ako sa labas ay walang sumasagot. Pansin ko rin na hindi naman nakalak ang pintuan kaya pumasok na ako. Nakita kita riyan at nakahiga. Iiwan ko na lang sana tong dala ko pero bigla mo akong tinawag ulit sa pangalang Mandy. Nilapitan kita at nang madampi ang kamay ko sa'yo ay naramdaman ko na mataas ang lagnat mo. Inaapoy ka ng lagnat kanina. Kwento ni Mandy sa binata. Talaga? Sorry na estorbo pa yata kita. Okay lang. Mabuti nga dumating ako kung hindi baka ngayon ay nanginginig ka pa rin dyan. At saka bakit wala ka man lamang kumot o unan o pansapin man lamang? Malamig dito tuwing gabi dahil malapit sa dagat. Magkakasakit ka talaga niyan. Dapat nagsabi ka man lang kay Manang Carmen para nabigyan ka niya ng gamit sa pagtulog. Sa dami ng sinabi ni Mandy hindi siya sigurado kung may nauunawaan ba rito si Raf. Nakatitig lamang kasi ito sa kanya habang nagsasalita. Marahil ay iniisip ng binata na sobrang laki ng ipinagbago talaga ngayon ni Mandy. Mas naging responsable at independent. Mas natutong magbanat ng buto at maranasan ang tunay na hirap ng buhay. Mas naging seryoso at mayumi kung kumilos. Ibang-iba sa dating siya. Maging ang pananalita nito ay mas naging mahinhin at malalim. May naintindihan ka ba sa mga sinabi ko? Taas kilay na tanong ni Mandy.
Oo naman. Kinuha ni Mandy ang dalang saging at kamote. Heto, kumain ka na para makabawi ka ng lakas. Lumamig na tong kape mo. Gusto mo ba itimpla kita ng panibago? Mandy, tawag ni Raf. Pakiusap, sumama na kayo sa akin. Doon ay mas masusuri ng mga eksperto ang kondisyon mo. Mas maaalagaan ko kayo roon ng maayos at makakainom ka ng gamot. Si Maya, kailangan niya ng suporta at pagmamahal ko. Ang tagal ko nangulila sa inyo, Mandy. Kung alam mo lang, ni walang segundo na hindi kita naisip. Ngayon pa na nalaman kong nagkaanak tayo. Hayaan mo ako naman. Ako naman ang mag-aruga sa inyo. Gagawin ko ang lahat, maibalik ko lamang ang mga alaala mo. Tuluyan ang pumatak ang mga luha ni Raf sa pagmamakaawa at ganoon din si Mandy. Kahit naguguluhan at hindi sigurado ay pawang gusto niya nang bigyan ng lalaki ng pagkakataon. Siguro tama nga kayo. Ito na sigurong tamang panahon para mas makilala ko pa ang aking sarili. Para sa akin at para kay Maya. Para sa kapakanan niya. Kaya pumapayag na ako. Pumapayag na ako na sumama kami sa'yo. Wala namang mapagsidlan ng saya ang nararamdaman ngayon ni Raf sa naging desisyon ng dalaga. Niyakap niya ito ng mahigpit at hindi na tumutol pa ang dalaga. Unti-unti niyang itinaas ang kamay sa likod ni Raf at saka marahamang dinama ang init ng tunay na pagmamahal nito. Sabay silang nagtungo sa bahay ni Manang at Manong. Sinalubong naman sila ni Maya, tuwang-tuwa na makita ang dalawa. Nanay! Ginoong Raf! Kanina ko pa po kayo hinahanap. San po ba kayo nanggaling? Excited na tanong ni Maya sa dalawa. Masaya rin silang sinalubong ni Manang Carmen at Manong Gaston. Tumingin sila sa dalaga na tila ay may gustong itanong. Ngunit hinayaan muna nilang makapasok ang mga ito sa loob. Manong, nakapagdesisyon na po ako. Kabadong sambit ni Mandy. Sasama na ho kami ni Maya kay Raf. Halata naman ang pagtataka sa itsura ng bata. Ngunit bakas naman ang tuwa sa mga mukha ni Manang Carmen at Manong Gaston. Nasa wakas ay makikilala na rin ni Mandy ang kanyang tunay na pagkatao. Masaya ako sa naging desisyon mo, anak. Iyan ang matagal na naming pinagdarasal ng manong mo. Sa wakas ay tinupad na rin ng Panginoon ang aming matagal nang ipinagdarasal. Niyakap siya ng mag-asawa na masayang masaya para sa mag-ina. Huwag ho kayo mag-alala, Manong at Manang. Sisikapin ko po at gagawin ang lahat para matulungan siyang maibalik ang kanyang mga alaala. Responsibilidad ko ho yan. Aalagaan at mamahalin ko po ang aking mag-ina. Ilang taon na silang nawalay sa akin. Kaya ngayon ay ako naman ang babawi sa kanila. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo sa pagkupkup niyo po kay Mandy at itinuring na isang tunay na anak. Tatanawin ko ho itong isang malaking utang na loob. Ano pong nangyayari? Nagugula namang tanong ni Maya. Lumapit si Raf sa bata at saka lumuhod sa kanyang harapan. Maya, di ba nangako ko sa'yo na maglalaro tayo ngayon? Opo, tara na po. Pero hindi dito. Doon tayo sa bahay ko. Maraming laruan doon at saka marami akong ipapakilala sa'yo. Gusto mo ba yon? Bigla namang lumamig ang mukha ng bata. Paano po si nanay? Kasama po ba si nanay? Si lolo at lola, kasama po ba sila? Bahagyang lumingon si Raf kay Mandy at saka tumingin muli sa bata. Kasama si nanay mo. Pero maiiwan muna dito si lola at lolo mo. Pero palagi pa rin natin silang dadalawin dito. Okay lang ba, Maya? Nung una ay bahagyang nalungkot ang bata pero nagbago rin ito nang marinig na kasamang ina. Sige po, sasama po ako. Ipapagamot niyo rin po ba doon ang amnesia ni nanay? Tsaka makikilala ko na ba ang tatay ko? Sa sinabi niyo ng bata ay biglang nakaramdam ng sakit sa puso si Raf. Matagal nang nangungulila sa ama ang bata. Matagal nang nangungulila sa kanya. Hindi pa nila maamin sa ngayon ang totoo dahil kailangan muna nilang magdaan sa mga tests. Pero palagay na ang loob ni Raf na anak niya nga si Maya. Okay, ipapagamot natin si nanay mo doon. Pero pansamantala habang hindi pa niya maalala ang tatay mo, pwede bang... Tila kinabahan si Raf sa mga salitang susunod niyang sasabihin. Pwede bang ako munang ituring mong tatay? Nagbigay naman ng masaya at positibong ngiti ang bata, tandaan ng kanyang pagsang-ayon sa lalaki. Opo, gusto ko po yun.
Mabuti naman kung ganon. Pwede mo rin akong tawaging tatay. Nagulat siya sa ginawa ng bata. Niyakap siya nito ng mahigpit at ramdam na ramdam ang lukso ng dugo. Tatay! Tatay ko! Ito na po ang pinakamasayang araw ko. Naiyak na sambit ni Maya. Samantala'y umiiyak na rin si Manong Gaston at Manang Carmen na pinapanood ang mag-ama. Maging si Mandy ay umiiyak na rin sa nangyari. Oh siya, sige na. Maria, Mandy, mag-ayos na kayo ng gamit para sa pag-alis ninyo. Pigil-pigil ni Manang Carmen ang kanyang mga luha. Pero agad siyang nilapitan ni Mandy at saka niyakap ito muli ng mahigpit. Manang, maraming salamat ho sa mga ginawa niyo para sa amin ng anak ko. Maraming salamat po at hindi kayo nag-alinlangan na tanggapin ako ng buong buo. Maraming salamat ho sa pagmamahal at pag-aaruga. Hindi ko ho makakalimutan ang kabutihan ninyo. Itinuring ko na po kayong mga tunay na mga magulang. At salamat po dahil sa pagturing nyo rin sa akin bilang sarili niyong anak. Tatanawin ko po ang isang malaking utang na loob ang mga ginawa niyo sa akin sa loob ng ilang taon. Kumalas sa pagkakayakap si Mandy at saka humarap sa matanda. Hintayin niyo ang pagbabalik ko, Manang. Tutulungan ko po ang aking sarili na mas mapabilis na maibalik ang aking alaala. Babalik po ako. Mahal na mahal ko po kayo. At saka niyakap na muli nila ang isa't isa. Maging si Manong Gaston ay hindi na rin maitagong emosyon kaya niyakap na rin ang dalaga. Lagi mong tatandaan ang mga itinuro namin sa'yo ng manang mo, ha? Lagi ka mag-iingat doon. Wala kaming kahit na ano para ipangkamusta sa inyo pero lagi naming ipagdadasal ang kaligtasan ninyo. Alam kong puro ang intensyon ni Sir Raf kaya malaking tiwala namin sa kanya. Siya, sige na at baka lalong hindi tayo makaalis dito. Ayusin ninyo ang mga dapat ninyong dalhin. Matapos ang mga tagpong yon ay dumating na rin ang helicopter na pinagmamay-arian na Raf. Tuwang-tuwa naman si Maya nang makitang helicopter. Wow! Diyan po ba tayo sasakay? Excited na tanong ni Maya. Oo anak, diyan tayo sasakay. Sagot ni Raf sa anak. Sa huling sandali, nagbigay muli ng mahigpit na yakap sina Maya at Mandy sa dalawang matanda at saka tuluyan ang sumalta sa helicopter. Magkayakap naman sina Manong Gaston at Manang Carmen habang minamasdan ng unti-unting paglayo ng helicopter. Ramdam ni Raf ang sobrang kaba ni Mandy kaya hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Napatingin naman dito ang dalaga at saka ngumiti. Ngayon ay handa na muling balikan ni Mandy ang dati niyang buhay. Napapaisip siya na kung ano bang klaseng pamumuhay ang meron siya noon. Pero kung ano man ito ay tiwala siyang magiging maayos ang buhay nila roon, lalo na ng anak nilang si Maya. Ilang oras rin ang naging biyahe nila at nakarating na rin sila sa wakas sa Maynila. Sinalubong kaagad sila ng magarang sasakyan ni Raf habang karga-karga niya ang tulog na si Maya. Bakas din sa itsura ng kanyang mga bodyguards ang pagtataka dahil alam din nilang si Mandy ang nakikita nila ngayon. Habang binabaybay nilang daan patungo sa kanilang mansyon, ay hindi maiwasan ni Mandy na mapatingin sa syudad. Namiss mo ba to? Nakangiting tanong ni Raf kay Mandy. Kinakabahan ako eh. Kinakabahan ako sa mga mangyayari pa. Huwag kang matakot, I'm here. Akong bahala sa inyo ng anak ko. Maluwag na mangumiti ang dalaga at saka binaling na muli ang atensyon sa labas. Samantala ay minarapat muna ni Raf na wag munang ipaalam sa iba, maging sa mga magulang ni Mandy na natagpuan niya na ang dalaga. Gusto muna niya makapagpahinga ng maayos ang kanyang mag-ina para hindi ma-overwhelm sa mga susunod pang mangyayari. Nang makarating sila sa mansyon ay nakahanda na lahat ang mga iniutos ni Raf, ang mga bagong damit at laruan para kay Maya at Mandy, pati na rin ang masasarap na pagkain. Gising na rin ang bata na makarating sila, lalo itong namangha dahil sa laki ng bahay. Wow, nanay! Tingnan mo, laki ng palasyo! Anak, hindi yan palasyo. Sabit naman ni Mandy. Tatay, may prinsesa po ba riyan sa loob? Excited na tanong ni Maya sa ama. Oo naman, meron. Meron ding reyna at hari. Gusto mo ba silang makilala? Opo, gusto ko po. Pumikit ka muna. Mabilis namang sumunod ang bata. Sige, mulat ka na. Pagmulat ng bata ay tila wala namang pagbabago. Nasaan po sila? Wala naman pong prinsesa, reyna at hari. Wala sila dahil ang mismong prinsesa ay ikaw.
Ang hari naman ay ako at ang reyna naman ay ang nanay Mandy mo. Dito na tayo titirang tatlo sa ating palasyo. Talaga po? Dito na po tayo titira? Nanay, ang laki ng bahay natin, oh. Tuwang-tuwa si Maya sa sinabi ng kanyang ama. Masaya rin si Mandy sa nararamdaman ngayon ng kanyang anak. Hanggang pagpasok nila sa loob ay nagtataka pa rin nakatingin ng mga kasambahay sa kasama ni Raf. Halong emosyon naman ang kanilang nararamdaman at hindi maiwasan ang pagbubulungan. Aling Siling, handa na bang mga damit at pampaligo? Mabilis namang tumugon si Aling Siling. Oh, sir, handa na ho lahat. Matapos maglinis ng katawan at magbihis ng maayos na damit, ay sinamahan na sila ng mga katulong sa hapagkainan. Bumulaga sa kanilang masasarap na pagkain. Naroon din ang spaghetti na matagal nang gustong kainin ni Maya, pati na rin cake at ice cream. Hindi ka nakapag-celebrate ng birthday mo, diba? Kaya eto, pinaghanda na kita. Happy birthday, anak. Mainit naman itong niyakap na anak. Salamat po, tatay. Lumingon naman si Mandy sa binata at saka nagbitiw ng salitang, salamat. Katulad ng ipinangako ni Raf ay babawi siya sa kanyang mag-ina. Babawiin niya ang ilang taon na nawala ito sa kanyang piling. Gagawin niya ang lahat para tuluyan ang maibalik ni Mandy ang kanyang mga alaala na nawala. Makalipas ang ilang araw ng adjustment ng mag-ina ay unti-unti nang ipinaalam ni Raf sa kanilang mga mahal sa buhay na natagpuan niya na ang kanyang mag-ina. Inihanda muna ni Raf sina Maya at Mandy bago ipakilala muli sa mga magulang ng dalaga. Ilang taon ding hindi inimika ng mga ito si Raf dahil hanggang ngayon ay ito pa rin ang sinisisi nila sa biglaang pagkawala ng anak. Nang pumasok ng mga ito ay saka bumugsong matinding damdamin ng mga magulang ni Mandy at hindi makapaniwalang lumapit sa anak. Mandy? Anak? Anak ko? Niyakap ng ina si Mandy ng mahigpit na mahigpit. Hindi naman namamalaya ng dalaga na tumutulo na rin ang luha niya. Anak! Yumakap na rin ang kanyang ama. Kay tagal ka naming hinintay, anak. Saan ka ba nagpunta? Bakit bigla ka na lang nawala? Wala namang maisagot si Mandy dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na hindi niya matandaan ang sarili niyang magulang. Sumabat na rin si Raf sa usapan. Tita, tito. Natagpuan ko po si Mandy sa isang tagong isla na pinagdausan namin ng gift giving. Ganyan din po ang reaksyon niya sa akin nung una niya ako makita. Doon ko po na lamang nagkaroon pala siya ng amnesia at kinupkup siya ng matandang mag-asawa doon ng ilang taon. Kaya hindi po siya makasagot dahil ang totoo po niya ay hindi niya ako naaalala. Hihimatay naman ang ina sa sinabing iyon ni Raf. Anong amnesia? Anong sinasabi mo? Anak, Mandy, mama mo ko, anak. Hindi mo ba ako naaalala? Lumuluhang tanong ng ina. Ang totoo ko ay hindi ko talaga kayo matandaan. Tila tumigil ang mundo ng mag-asawa na mapatunayang nawalan nga ng alaala ang kanilang anak. Bukas hoy, isasama ko siya sa kilalang eksperto para ipasuri ang kalagayan niya. Para mabigyan na rin ng gamot na kailangan niya. Para mas mapabilis ang pagbalik ng alaala niya. Sumang-ayon naman dito ang mag-asawa. Tumawag naman sa kanilang atensyon ng isang bata na nagtatago sa likod ni Mandy. Sino naman ang batang ito? Sino to, Raf? Anak ko namin ni Mandy. Noong nawala siya, ay wala akong ideya na nagdadalang tao na pala siya. Kaya iyan, si Maya, 6 na taong gulang na siya. Nangungusap namang tumingin ang mga magulang ni Mandy sa bata. Anak, Maya, silang mga lolo at lola mo rito. Sige, yakapin mo sila. Para rin po ba silang sina Manong at Manang? Tanong ng bata. Napatingin naman ang mag-asawa kay Raf at nagtataka kung sino ang tinutukoy ng bata. Sina Manang Carmen at Manong Gaston ho ang kumupkup sa kanila sa isla at sila na ang tinuturing ng mga lolo at lola ni Maya. Ngayon ay nauunawaan na ng mag-asawa ang nangyari. Lumapit na rin ang bata sa mag-asawa at binigyan ng isang mahigpit na yakap. Samantala, pinaubaya na ng mag-asawang pagpapasuri kay Mandy sa kanyang asawa. Lagi nilang dinadalawang anak sa mansyon para matulungan na rin itong maibalik na mabilis ang kanyang alaala. Sabik din sila sa apo kaya halos araw-araw nila itong binibisita at dinadala ng pasalubong. Nang maipasuri na ni Raf si Mandy ay doon niya na lamang nagkaroon nga ito ng temporary amnesia na maaari namang maibalik sa pamamagitan ng palagi ang pag-inom ng gamot.
Nasabi rin ng doktor na isa sa maaaring dahilan ng pagkakaroon ni Mandy ng amnesia ay matinding pagkasalpok ng ulo nito sa matigas na bagay. Halos araw-araw tinatrabaho ni Raf ang pagtulong kay Mandy na maibalik ang alaala nito. Kumuha siya ng isang photo album at saka inisa-isa kung sino man ang nasa larawan. "Ito, sino to?" tanong ni Mandy kay Raf. Si Marvin yan. Margaret na ngayon. Matalik na kaibigan natin yan ng college." Ito, sino to?" "Iyan naman si Remy. Best friend mo. At bridesmaid dapat natin." Sadyang napatigil si Mandy. "Oo nga pala. Maaari ko bang malaman kung anong nangyari kung bakit ako umalis sa kasal natin?" "May tumutol sa atin. Si Clara. Ex-girlfriend ko. Buntis siya noong mga panahong yon. Pilit niyang pinapaako sa akin ng bata. Pero syempre sigurado ako sa sarili kong hindi sa akin yon. Hindi nga kami nagkausap ni Clara simula na maghiwalay na kami, tsaka matagal ng panahon yon. Pero nagalit ka kaagad nun at hindi man lamang pinakinggan ang aking paliwanag. Kumaripas ka ng takbo papalayo ng simbahan. Simula nun, hindi ka na namin nakita." Napaisip naman si Mandy sa mga sinabi ni Raf. Tumingin siyang muli sa binata. "Anong nangyari sa inyo ng mga panahong nawala ako?" "Wala akong choice kundi panindigan siya. Gusto ko rin kasi mapatunayan na hindi talaga sa akin ang bata. Kaya nung lumabas ng baby, ay agad kong pina-DNA test. At napatunayan kong hindi nga sa akin yun, kaya iniwalayan ko kaagad ng desperadang si Clara. Dahil kailanman ay tunay ang pagmamahal ko sa'yo. Lalo pa ngayon na lumabas na ang resulta ng DNA test namin ni Maya. At napatunayan kong anak nga natin siya. Ako ang ama niya." Unti-unti nang nakukumbinsi si Mandy. Pakiramdam din niya ay ligtas silang mag-ina sa piling ni Raf. May ibang bagay na rin siyang naaalala pero hindi muna niya binibigla. Magaan na rin ang loob niya sa binata. Ang pakiramdam na ayaw niya nang mawalay dito. Ang pakiramdam na minsan na nga niyang minahal ang lalaki at ngayon ay gusto niya nang muli na maramdaman ito. Sa pagbuklat ni Mandy sa panibagong pahina ng photo album ay bigla na lamang siyang naluha sa nakita. Isang diamond ring. Ang singsing na naudlot na maisuot ni Raf kay Mandy. Ngayon ay handa na muli siyang isuot ito sa nobya at pakasalan muli ito sa pangalawang pagkakataon. Niyakap naman siya kaagad ni Mandy na tila alam niya na ang sagot ng nobya. Dumating na ang araw ng kasal at masaya na muli ang lahat. Wala nang tumutol at matagumpay na natapos ang seremonya. Ngayon na mag-asawa na sila ay mas lumalim pa ang kanilang pagsasama dahil na rin sa bibong-bibong si Maya. Nag-utos na rin si Raf sa kanyang mga tauhan na padalhan ng mga supplies ang mag-asawang Carmen at Gaston at saka pinagawa ng bagong tahanan na mas maayos at maalwan. Nagpadala rin ng sulat sina Maya at Mandy na ikinatuwa naman ng dalawang matanda. Kung minsan ay binibisita rin nila ang mga ito upang kamustahin. Nawala man ang alaala ni Mandy, may isang bagay naman na kailanman na hindi nawala sa kanya. At iyon ay ang tunay na nararamdaman ng puso sa taong tunay na minamahal nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!